It's time for DJ Rocky's Secret Files. Alin ako ng college that time. So, itong tiyuhin ko na si Uncle Boy, bunsong kapatid nila mama, ay tinawagan ako kung gusto ko raw munang alagaan ang panganay niyang anak para naman hindi masayang ang araw ko. Siyempre, awkward para sa akin kasi lalaki ako pero taga-alaga ng batang ipapagawa sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, higit 1 taon pa lang ang panganay ni Uncle Boy nung mga panahong yon. At pag ganong edad, makulit. So, dahil wala akong income at naisip ko ayokong tumambay, pumayag ako. Total, may bunsong kapatid pa naman ako that time. At sa kanya ako nasanay na mag-alaga ng bata. Wala kasing time mag-alaga sina Uncle that time. Dahil public school teacher si Auntie Che, asawa ni Uncle Boy. At si Uncle Boy naman ay nagtatrabaho that time sa isang beverage company sa probinsya namin. Malaking kumpanya ng soft drinks, hindi ko na babanggitin ang brand name. At dahil hindi magkatugma ang schedule ng pasok nilang mag-asawa sa kani-kanilang trabaho, minabuti nilang humanap ng makakatulong para maalagaan ang panganay nila. Ako yun. Panggabi kasi palagi si Uncle sa trabaho niya. At maghapon naman sa school si Auntie. So stay in ako sa kanila. At dahil umaga nang nakakauwi si Uncle galing trabaho, tsaka palang papasok si Auntie sa school. Ako naman sa pag-aalaga lang minsan nakafocus. At paminsan, pag nauwi si Uncle, hindi pa agad ito makakatulog. Ang ginagawa niyan, bibilian ng alak at tatawagin niya yung bayaw niya para tumagay saglit bago't matulog. Halos araw-araw ganun lang ang routine niya. Papasok sa hapon, uuwi sa umaga. At minsan, hindi nawawala ang inuman bago matulog. Minsan nga, yung sahod niya nung time na yon, pag uwi niya sa bahay, inuman sila. After inuman, nakakatulugan na niya yung mga pera sa tabi niya na nakakalat lang sa kwarto nila. Ako naman, nililigpit ko ang mga pera niya. At sasabihin ko na nilagay ko sa bulsa ng pantalon niya pag nagising na siya. Mabait tong tiyuhin kong to. Wala akong masabi. Dahil mula bata pa kami, siya na yung nakalakihan namin. At dahil bunso nga siya sa magkakapatid, 8 magkakapatid, parang kuya na lang ang turing namin sa kanya. Magaling siyang makisama, lalo na sa mga kabataan sa barangay namin. Back in 1998 ata yun, nanalo nga siyang SK chairman sa barangay namin. At dahil doon, lalo pa siyang hinangaan. Dahil maliban sa pagiging active bilang SK, magaling din siyang maglaro ng basketball. Magaling sa crossover at Eurostep kung tawagin. Nung kalakasan pa niya, naging mentor din siya sa mga kaadaran niya. Tinuruan niya sila kung paano maging point guard sa liga. Kahit hindi katangkaran si Uncle, pero magaling talaga siya sa larangang yun. At hindi lang yan, dahil may talento din siya sa pagdodrawing o lettering. Kaya hinahangaan ko siya ng sobra. Hindi lang ako, halos lahat kaming mga pamangkin niya. Lodi namin siya. Actually, dyan yata na in love si Auntie sa kanya. Sa galing niyang gumuhit. Hindi ko kasi makakalimutan. Hindi pa uso noon yung mga charcoal na paggawa ng portrait. Siya, mano-mano ang paggawa niya ng mga portrait. As in lapis lang. At mga basic na gamit lang ang gamit niya sa pagguhit. Kasi naman, ginawan lang naman niya ng portrait si Auntie. At mukha ni Auntie Che ang ginuhit niya.
Ewan kung nanliligaw pa lang siya noon o sila na. Basta, napaka-vivid o nostalgic lang nung mga panahong yun. At yun na nga, hindi ko makakalimutan unang sweldo ko sa kanya. Tuwang-tuwa ako dahil may pang-allowance na ako noon. At ang bilin niya pa sa akin na hindi ko makakalimutan. Oh, wag mong solohin yan ha. Abutan mo rin si mama mo ha, para may pambili siya ng ulam niyo. Mabait kasi talaga tong si Uncle Boy. Minsan, yung napag-usapan naming sahod ko, dinadagdagan pa niya. Pero hindi naman kalakihan ha, sakto lang. So yun, hindi naman na ako nagtagal sa kanila kasi nakiusap ako sa isang tiyahin ko na kung pwede, pag-aralin nila ako kahit 2 taon lang sa kolehiyo. Pumayag naman yung isang tita ko. At dahil doon, umalis na ako kina Uncle Boy para mag-aral ng college. At eto na nga, year 2007. Hindi ko lang alam kung ano eksaktong buwan. Hindi ko makakalimutan at hindi makakalimutan ng pamilya namin. Isinugod si Uncle sa ospital sa probinsya namin. Nalaman na may sakit siya. Meron daw siyang chronic kidney disease. Kidney failure. Kapag grumabi. Di pa namin maintindihan that time pero parang malala na yung kondisyon niya. Kasi kinakailangan niyang tumigil sa trabaho. Nakakalungkot. Dahil napakabata pa ni Uncle para magkaroon ng sakit na yun. Halos kami lahat hindi makapaniwala sa kalagayan ni Uncle. Parang ayaw mag-sink in sa isip namin na kailangan niyang pagdaanan yung ganun. Hindi ko rin alam kung paano nakuha ni Uncle yung ganun. Pero, ang naikwento niya sa akin noon, dahil nga panggabi siya sa trabaho, lagi siyang nainom ng energy drink. At dahil nga nasa pagawaan siya ng soft drinks, libre ito para sa kanya. At yung paminsan-minsang pag-uwi niya galing sa trabaho na pagod at para makatulog, iinom ng alak. Pero hindi naman yung klase ng inuman na talagang walang bukas. Pero inamin din sa akin kasi ni Uncle na hindi siya pala inom ng tubig nung batang-bata pa siya. So simula nun, ang daming kailangang i-adjust ni Uncle sa lifestyle niya. Maraming bawal, maaalat at mamamantikang pagkain. Pero hindi nagpatalo si Uncle sa sakit niya. Kumakain siya ng healthy foods. At pag nagluluto siya ng gulay, yun, walang kalasa-lasa. Pero nasanay na lang siyang kumain ng ganun. Ay, hanggang sa dumating yung time na kinailangan na niyang sumailalim sa dialysis para malinisan yung dugo niya. Hindi na kinakaya ng kidney niya na malinis ito. Nung umpisa, twice a week, hanggang sa naging thrice a week. Then tumakbo ka pa bilang kagawad sa barangay natin at nanalo ka. Dahil doon sa pagkapanalo ng Uncle, nagkaroon siya ng discount sa mga session sa pagdadialysis. At doon kami mas lalong bumilib kay Uncle. Kwento pa nga sa akin ni Uncle noon, yung mga kabatch niya na dinadialysis, may mga pumanaw na. Yung iba 3 taon, 2 taon, 5 taon bumibigay na. Pero siya, hindi. At doon ako bumilib kay Uncle lalo. Imagine, simula nung nagkaroon siya ng karamdaman, kahit walang lasang kinakain niya, laban lang. Kahit pakiramdam niya pagkatapos niyang ma-dialysis, pagod na pagod siya at ang hirap makakilos. Laban lang.
Kung tutuusin, may option naman para magpa-kidney transplant. Marami sa pamilya namin ang willing. At konti na lang pwedeng screen. Kaya lang, pinili mo yung ganun. Hanggang sa nakaubo pa kayo ni Auntie ng pangalawang anak. Miracle boy kung tawagin. Ang anak nila Uncle. Dahil sa kalagayan ni Uncle, in fairness, nakabuo pa. At hindi nagtagal, palala na ng palala ang kalagayan ni Uncle Boy. Lahat na ng mamahaling gamot, tinitake ni Uncle. Sabi nga ng mga kapatid ni Uncle, hindi mahalaga ang pera, basta gumaling lang. Go. Then dumating yung time ng pandemic. Kabi-kabila ang mga paghihigpit, checkpoints. Buti na lang, nandyan si Nainay. Si Nainay ay tiyahin namin na dentista, kapatid nila Mama. At dahil ang mga nakakadaan lang na mabilis noon sa mga checkpoint ay yung mga frontliner, sinusundo ni Nainay si Uncle Boy ng maaga para masamahan sa dialysis. Twice a week ang pagdadialysis mo noon. At hindi ko pa makakalimutan. Umuwi ako galing abroad. After nung quarantine ko sa Manila sa awa ng Diyos, nakauwi ako. Pinag-home quarantine nila ako. Then, wala lang yung dala-dala nilang sakit habang inaakay ka pasakay sa sasakyan. Sabon mo pa noon bago ka sumakay. Nasa gilid mo lang si Mang, nanay niyo. May bit-bit palaging rosary. Mang, laban lang ha. Pag-pray niyo ko ha. At ayun, doon na nakitang may tumor na tumubo sa ulo mo, Uncle. Na naging cause ng unti-unting pagkawala ng paningin mo. Hindi nila sinasabi sa iyo ang resulta para hindi mo naisipin at hindi makadagdag sa stress mo. Pero yung tumor na yun din ang nagpapahirap sa iyo. Kakaisip, palagi ka ng puyat at minsan umaga ka nang nakakatulog. Bago ka magdialysis, inaantay ka nila Papa na magising kasi nga umaga ka nang nakakatulog eh. Sabi mo pa nun, parang ayoko na magpunta sa dialysis, wala namang nangyayari, di man ako gumagaling. Then December 20, 2020 came. Birthday mo na noon. Siyempre hindi mawawala ang mga handa. Halatang halata na ang lungkot ng mga tao sa paligid. Lahat kami pinipigilan ng mga luha kasi birthday mo. Dapat masaya lang. Nakakapanghina na makita ka naming nagbo-blow ng candle pero wala kang makita. Kung pwede lang ipahiram ko muna sa iyo mga mata ko sa araw na yun kasi birthday mo naman. Pero hindi pwede. Nagbiro ka na lang. Minulat mo ang mata mo ng pabiro gamit dalawa mong mga kamay. Para lang hindi kami malungkot sa birthday mo. Marami ang nagsiiyakan noon, Uncle. First time mong mag-birthday na wala kang makita. Lumipas pa ang mga araw, padala na ng palala ang sitwasyon. Base lang sa kwento sa akin ni Papa to kasi siya yung lagi mong kasama tuwing may dialysis ka. That time sa Taguig kami nakatira ng pamilya ko. Kay Papa lang ako nakikibalita. January up to March. Ayaw na ayaw mong magpa-dialysis, nagiging moody ka na. Minsan, may pagkaulyanin ka na dahil nga siguro sa tumor sa ulo mo. May time pa na after mo magpa-dialysis, kasama mo si Mama at Papa. Si Mama, inaalalayan ka, binuhat ka ni Mama sa likod niya dahil bigla ka nalang natumba dahil sa panghihina mo. Si Papa naman, hindi ka maalalayan kasi PW din siya. May naipit na ugat sa bandang balikat niya.
Pero nakakapag-drive pa naman ito. Then May 2021, nag-decide na silang i-admit ka. At susubukang tanggalin ang bukol mo sa ulo. Okay naman. Okay naman eh. Stable naman daw lahat. Pero nung time na idadialysis ka na, after ng dialysis mo, bigla raw nag-bleeding yung inoperahan sa ulo mo at nag-cause ng pagkoma mo. Inaantay na lang na maubos yung oxygen tank mo. Inaantay na lang na bumaba ang heartbeat mo. Ang sakit-sakit lang na walang magawa ang mga nakapaligid sa'yo kundi antayin na lang na sumuko ka na. Pero hanggang sa huling sandali, gusto mo pa rin makasama ang mga anak mo, mga kapatid mo, at si Mang. Ang tapang mo, ang tatag mo. Imagine, from 2007 up until 2021, nakipaglaban ka sa sakit mo. Hanggang sa nakaburol ka na nga, kada umaga, pinapatugtog ni auntie yung favorite song mo. Sa ibabaw ng kabaong mo, ang kantang Habang May Buhay. Yung nasa lyrics ng kanta, yung kwento mo, Uncle. Habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay. At dumating yung araw na may family eulogy. Lahat ng mga mahal mo sa buhay magsasalita. Kinuwento isa-isa ang mga karanasan nila na kasama ka. Sabi pa ni auntie nung time na kagawad ka pa, yung buong sweldo mo raw binigay mo sa isang pamilyang walang makain. Na bakit? Ikaw pa. Marami naman diyang mga adik, mga masasamang loob. Bakit ikaw pa? Nung si Papa naman nagkwento, nakwento niya na 1/4 ng buhay niya ay nakasama ka niya. Kayo ang laging magkabanding sa pagpunta sa mga sessions mo o kahit ang simpleng pagkakape sa hapon. Nagkakape daw si Papa pero ang kinakape mo ay mainit na tubig lang. Plain lang. Wala pa ring lasa ultimo kape. Magkukwentuhan lang daw kayo at magbabanding. At marami pang mga kwento tungkol sa kabutihan mo. No more pain, Uncle. Sabi nga ng bunso mo, wala nang sakit dyan, Papa. At makakakain ka na ng gusto mong kainin, Papa. Puro na maliliwanag ang makikita mo dyan. Hindi na madilim. 1 taon ng mahigit mula nang iwanan mo kami, Uncle. Pero parang buhay na buhay ka pa rin sa alaala namin. Siguro nga, dito papasok yung pinaging sinasabi ni DJ Rocky na the people who love us never really leave us. They will always stay in our hearts. Salamat sa lahat, Uncle. At katulad nga ng lagi mong sinasabi sa amin, laban lang. Muli, ako si Bok. At ito, ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files. Kung bakit ko nasabi yun? Basta ang alam ko, gusto ko yun. Lumaki kasi akong madalas kasama ang lola ko. Nagsisimba kami. Lagi niya akong sinasama. Pero habang tumatanda, nag-iiba din yung gusto ko. Ginusto ko rin maging teacher, journalist, lawyer, chef, bokalista ng banda,
At kung ano-ano pa. Tapos, babalik yung kagustuhan kong maging pare. Tapos mag-iiba na naman. Nung nag-grade 8 na ako, dun na ako naging desidido na gusto ko talagang magpare. Grade 6 ako noon nung nagsimula ako maging active sa simbahan. Naging altar server ako sa parokya namin. Kinarir ko yung maging sakristan. Masasabi kong masipag ako mag-serve at halos wala akong absences. Kasi once na sumali ako sa isang organization, talagang ibinibigay ko yung full commitment ko dun. Summer bago ako mag-grade 8, month of May, merong flower offering sa parokya na kung saan araw-araw may rosary. Lagi ako umaattend doon. Hanggang sa may babae ako dong nakita. Kumakanta. Maganda talaga yung boses niya. Angelic. Ewan ko sa sarili ko. Basta ang sabi ko, sino ba yung pabibo na yan? Akala ko altar servers yung magli-lead. Pero bakit may babae? Natapos ang May, pero hindi kami naging magkaibigan nun. Ewan ko pero parang hindi ko siya feel. Itago na lang natin siya sa pangalang Allison. So ayun, may best friend akong nagkagusto sa pamangkin ni Allison. Kinaibigan niya si Allison para matulungan daw siyang ilapit doon sa pamangkin niya na kaedaran lang din namin. Gumawa siya ng group chat na kasama si Allison, pamangkin ni Allison, at sinama din ako. At doon kami naging close ni Allison. September yun, nung naging araw-araw kami magkausap ni Allison. Late night talks, tawanan, hanggang sa nag-October na. May araw-araw na rosary na naman. October 1 yun, nung una kaming nagkausap ng personal. Ako daw yung kauna-unahang taong naging kaklose niya sa chat. Na pagdating sa personal, ganun pa din. Hindi nahihiya. Hanggang sa hindi nagtagal, napansin ko na parang hindi kumpleto yung araw ko pag hindi ko siya kinakausap. Laging may good morning, good night, kumustahan. Hanggang sa napagdesisyonan ko na aminin ko sa kanya yung feelings ko. Tinanong ko muna siya, "Hey, anong gagawin mo pag may nag-confess sa'yo ng feelings?" Sagot niya, nilalayuan ko kapag hindi ko gusto. Kasi masaklap ang buhay. Kinabahan ako nung sinabi niya yun. Sabi ko, may aaminin ako. Ano yun? Tanong niya. May gusto kasi ako sa'yo. Tumawa lang siya. At sabay sabing, "Naks naman." Grabe yung kaba ko that time. Naglalakad ako sa daan nung kachat ko siya. Tapos sabi ko, "Bakit nagre-reply ka pa? Akala ko ba pag umamin sa'yo, hindi mo na gusto tapos iiwasan mo na. Hindi mo na kakausapin. Bakit nagre-reply ka pa din?" At nag-reply siya ng, "Kasi gusto din naman kita." Sobrang saya ko talaga nun. Napatalon ako sa daan. Kahit nakakahiya, nagsisitinginan yung mga tao. Pero wala akong pakialam. Naging mag-MU kami. Hindi kasi siya pwede mag-boyfriend. Kasi hindi raw pwede. Hindi pa rin na mawawala yun. Yung kagustuhan ko na magpare. Pero sadyang na-in love lang ako sa babaeng simple, maganda, mabait, makajos, matalino, masiyahin, maganda yung boses. In short, almost perfect. MU lang kami, oo. Pero nandun yung loyalty sa isa't isa. Commitment, pagmamahal. Alam
Alam nyo kung ano lang kulang? Label. Naging masaya kami ng sobra. Walang away, tampuhan. Nung una, naging distraction siya sa studies ko. Mas pinipili ko kasing kausapin siya imbes na mag-aral nung una. Hanggang sa napansin ng teacher ko na lagi akong tulala at inaantok dahil sa puyat kakausap sa kanya. At naiisip ko lagi kasi siya eh. Pero naayos ko yun. Kasi I want to make her proud. Kaya, from distraction, she turned out to be my inspiration. Tumaas yung grades ko. Mas nag-aral akong mabuti. Naging maayos talaga yung relasyon naming dalawa. Nakakalungkot lang kasi sa chat lang kami nakakapag-usap madalas. Sweet, dahil pagdating sa personal, ayun, friends lang kami. Hindi pwedeng ipahalata sa iba na may nanamamagitan sa amin kasi baka makarating sa parents niya na active din sa simbahan. Pero close naman kami ng parents niya. Nakakatambay ako sa bahay nila. Hindi sila naghihinala sa akin kasi ang alam nila, magpapari ako. Isa talaga yun sa mga naging perks ko. Hindi ako pinaghihinalaan na manliligaw kasi ang alam nila, gusto kong magpare. Lumipas ang 1 taon, wala pa ring nagbabago sa aming dalawa. Meron ng tampuhan, pero mas maraming moments na masaya. Bago pa kami pumasok sa relationship na kung ano mang meron kami, ang alam niya, gusto ko talagang magpare. At alam niya na itutuloy ko yun. May iilang nakakaalam tungkol sa amin, mga close friends namin. Sabi nga sa kanya, kung alam mo lang din naman pala na iiwan ka sa huli, wag mo nang ituloy. Wag kang tanga para hindi ka masaktan. Tinanong ko siya kung bakit tinuloy pa rin namin. May point naman yung friend niya. At ang sabi niya lang, tanga ako eh. Kaya, we took the risk. Yung sumagal kami pareho sa larong kahit anong gawin namin, wala naman kaming okay lang. Tuloy lang ang laban habang hindi pa ako pumapasok sa seminaryo. Tuloy pa rin ang pagmamahalan. Tuloy pa rin ang katangahan. Lumipas pa ang ilang araw. Napapansin ko na meron akong isang kasama sa ministry namin na may gusto kay Allison. At dahil hindi nga alam ng iba na may something sa amin, inaasar nila yun doon. Itago na lang natin siya sa pangalang Leo. Chinachat nito palagi si Allison. Nakikipagkaibigan. Alam ko yun kasi kinukwento sa akin ni Allison lahat. Yung mga taong nagkakagusto sa kanya. Kapag kinukwento niya nga yun, nagsiselos ako pero hindi ko sinasabi o pinapahalata. Naiinis ako kasi bakit kailangan niyo pang replyan? Pero ayun, hinahayaan ko lang siya. Pero finrendzone lang siya ni Allison. Pero hindi sumuko si Leo. Kinakausap niya pa rin si Allison. At dumating yung time na inamin ni Allison kay Leo yung tungkol sa amin. Inaasar-asar ko pa naman siya kay Allison tapos malalaman niya na may something pala kami ni Allison. For sure nagulat siya. Pero mabait siya. Kinausap niya pa din ako at kinakausap niya pa din si Allison. Best friends pa din sila. Nandyan yung moments na inaasar silang dalawa ng maraming tao sa harap ko. Oo nga, dali, picture nga kayo. Bawal kay Jay. Nakikiganon ako. Nakikitukso. Pero deep inside, I'm bleeding. Tinatapik-tapik na nga lang ako ng tropa kong may alam. Pero sinasabi ko na lang,
Bakit? Baliw, ox lang ako. Ako naman yung mahal ni. Di ko lang pinapakita na nasasaktan ako. Hanggang sa one time, dapat sabay kaming uuwi noon ni Allison after simbang gabi. 11 PM na natapos yun. Hinarang silang dalawa para picturean sa harap ng Belen. Yung mga tao, pinipicturean sila. Sila yung love team. Kasiyahan ng mga taong makita silang dalawa. Naulit ng naulit yung mga pagkakataong siniship sila ng lahat. Kaya, ang ginawa ko, pag may ganong moment, umaalis na lang ako. Hindi ko pinapahalata. Kaya siguro pakiramdam ni Allison wala akong pake. Sa totoo lang, nagsiselos ako. Ang sakit makita yung mahal mo na siniship sa iba, sa harap mo. Pinipicturean sa harap mo kasama ng ibang lalaki. Pero sanay na ako. Gusto ko kasi na maging masaya siya kahit sa iba. Kasi ayoko siyang angkinin. Hindi naman siya sa akin at hindi naman siya mapapasakin. May iwan ko din siya. Kaya anong karapatan ko na ipagdamot siya sa iba? 'Di ba? Christmas Day, chinat ko si Leo. At ang sabi ko, pre, salamat sa pagpapasaya kay Allison. Sa pagpupuno ng mga pagkukulang ko sa kanya. Sorry kung nagiging malungkot siya dahil sa akin. Kasi nawawalan ako ng oras sa kanya. Pero nakikita ko na seryoso ka sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ilang buwan na lang. Nasa seminaryo na ako. Mawawala na ako. At sa'yo ko siya ipinagkakatiwala. Huwag mo siyang sasaktan. Higitan mo ko sa puso niya. Pasayahin mo siya lagi. Kahit anong mangyari. Mahalin mo siya. At huwag mo siyang lolokohin. Nasasaktan ako that time. Yung feeling na ibinibilin mo yung mahal mo sa iba. Kasi alam mong aalis ka na. Na hindi kayo pwedeng magsama. Pero para sa kasiyahan niya, kakayanin ko. Naging busy ako sa school. Lalo na dahil sa thesis. Nawalan ako ng time kausapin siya. Hindi ko alam sa sarili ko pero bakit parang wala na akong nararamdaman. Samantalang nung nakaraan lang, intense pa yung nararamdaman ko para kay Allison. Na-fall out of love na ba ako? Siguro may epekto yung mindset ko na iiwan ko din naman siya eh. Nawalan ako ng time, nasaktan ko siya dahil sa pagiging busy ko. I carelessly decided to let her go. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na siya mahal. Na na-fall out of love ako. Hindi ko alam kung bakit, basta wala na akong naramdaman. I made a long message like a breakup message. Nabasa niyo yun nung nasa jeep siya. Umiyak daw siya habang binabasa yun. Gumawa ako ng tula na yung mensahe tungkol sa nanlamig na puso. Wala akong maramdaman. Pero kinakausap ko pa rin siya, pero hindi na gaya ng dati. Sinasabihan niya pa rin ako ng I love you. Pero ang sabi ko na sa kanya, sorry, I cannot say that I love you too kasi ayaw ko magsinungaling. At sa tuwing maaalala ko yun, parang gusto kong sapakin yung sarili ko. Weeks pass, may nakaklose akong babae. Mas sinrigger ko pa siyang magselos. Ang gago ko lang, 'di ba? Hindi pa naman daw kasi ako papasok ng seminaryo. Tapos iniwan ko na siya.
June pa naman daw pero Feb pa lang tinigil ko na. Tapos mababalitaan daw niya na malilink ako sa ibang babae. Nagalit siya sa akin, ano daw meron yung babaeng yun na wala sa kanya. Sabi ko lang, kaibigan ko lang yun. Hanggang sa June na, pumasok na ako ng seminaryo. Bago ako umalis, nakipagkita pa kami. Niyakap niya ako ng mahigpit at niyakap ko din siya ng sobrang higpit. Bago ako umalis, ang dami nagpapaalam. Dami kong niyakap sa parish, mga kaibigan. Daming nag-good luck. Nagpa-picture, isa na si Allison doon. Lumipas ang isang buwan o ilang buwan ko sa seminaryo. Tsaka lang nag-sink in sa akin yung ginawa kong kagaguhan. Ang saktan ang babaeng mahal ko. Then eventually nalaman ko, MU na sila ni Leo. Masakit pero yun naman talaga yung gusto ko para sa kanya. Maging masaya. Iniwan ko siya para maging masaya siya kahit sa iba na. Kasi hindi ko na kaya pang pasayahin siya kagaya nung una. May mga gabi na hindi ako makatulog kakaisip sa kanya. Pero mukha namang masaya na siya, kaya okay na ako doon. Sa tuwing makakarinig ako ng kanta na nagpapaalala sa kanya, natutulala na lang ako. Mahal ko pa pala. Ang late ko namang nasaktan. Yung babaeng minahal ko ng sobra, iniwan ko na lang basta-basta. Pero kahit ano pang pagsisisi ko, mauuwi pa din ako sa salitang, ayos lang. Oaks lang. At least masaya na siya. May kasabay na siya sa papasok at pauwi. Hindi niya kailangang magbilang ng panahong kasama niya si Leo. Kasi wala namang dahilan para iwan siya nun. Pwede pa silang magkasama habang buhay. Hindi katulad ng amin. Ngayon, ilang taon na ang nakakalipas. Pero sariwa pa rin ang mga alaala ko. Ang naging kahapon naming dalawa. Kung saan mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa. Magkaibigan pa rin kami hanggang ngayon. Masasabi ko na siya pa rin ang one great love ko. Sabi ko nga sa kanya, gusto ko siya ang maging salmista kapag inordinahan na ako bilang pare. At kung gusto niya ako na maging pare sa kasal nila ni Leo, Oaks lang. Pero may konting kirot. Pinagtagpo kami pero hindi itinadhana. Ang daya ng panahon, no? We found the right love at the wrong time. Kadalasan talaga yung mga taong gusto natin, hindi pwedeng mapasa atin. Kadalasan, we don't end up with the person we love so much. Alam kong taliwas itong kaisipan na ito sa pagiging seminarista. Pero kung totoo man yung susunod na buhay, hahanapin ko uli siya. At doon ako babawi. Pero nevertheless, masaya na ako para sa kanya. Para sa kanila. Nagbunga naman ata ng matamis yung ginawa kong desisyon. Una pa lang naman, ang nais ko lang naman ay ang kaligayahan niya. Kahit masakit para sa akin, kakayanin ko. Basta para sa kanya. At kahit anong mangyari, she will always have a space in my heart. She will be my one and only greatest love. Ako si Rick, at ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files.
Natakot siyang mawala ako na best friend niya. Kaya tinago niya ang feelings niya. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Jane. And this is my story regarding sa college best friend ko. Naitago natin sa pangalang Dionysius. Ito, ang aking secret file. I first met him nung high school. Fourth year ako that time. May boyfriend ako noon at textmates kami ni Dionysius. Magkausap lang kami tuwing afternoon and after school, ganun lang. May jowa din siya. At nag-uusap lang naman kami tungkol sa studies namin. And then, nung naging busy na kami pareho, bigla na lang kaming nawalan ng communication. Back then, band member ako. Actually, hindi ko pa nakikita itong si Dionysius. Hindi pa naman ganun kasikat ang Facebook. Kaya naman, kahit nga picture, wala akong nakita. Fast forward, college. 1 month na. Tsaka ko lang nalaman na si Dionysius na nakaka-chat ko nung high school at ang Dionysius na kaklase ko ay iisa. Never kong nabanggit sa kanya yun. Never kong sinabi. So naging close kami. As in super close. Barkada, ganun. Naging one of the boys ako. Dahil ang kurso namin ay lalaki ang dominante. Kasama nila ako sa inuman, galaan, overnight, pagkakating class, lahat. Ramdam kong inaalagaan ako ng mga tropa ko. Never nila akong binastos at never nila akong hinayaang mabastos. Si Dionysius, siya ang naging takbuhan ko sa tuwing nagkakaroon kami ng problema ng boyfriend ko. Hanggang sa sabay kaming naging single ni Dionysius. Parehas kami naging broken. Kami yung magkasama na nagiinom-inom sa labas. And during that year, doon ko na-realize na gusto ko siya. Pero syempre, pinakikiramdaman ko. At naobserbahan ko na ang tingin sa akin ni Dionysius ay isang lalaki na nasa katawan ng babae. Tropa. One of the boys pa rin ang tingin niya sa akin. So kiber lang. Summer class. May pasok ako. Etong si Dionysius, wala. Pero matalino kasi siya. Kaya kahit umabsent siya, hindi siya magkakaroon ng failing grade. Sa katunayan, siya ang tutor ko. Kapag nagpapaturo ako sa kanya, willing na willing naman siyang magturo. And then, may napag-usapan kami ng barkada. Sabi, pupunta kami sa isang bundok. Eto na nga. Nagpunta kami sa isang bundok. Kasama si Dionysius. Ang ganda. Pero, nakalimutan kong magdala ng extra damit.
wala akong pamalit para makapag-swimming. So ang nangyari, nanghiram ako kay Dionysius. Tapos, siya, ginamit niya lang yung boxer shorts niya at nag-topless na lang siya. Sa akin napunta yung dapat ipanliligo niya. Napaka-gentleman niya. Kaya nga, hindi mahirap ma-fall sa kanya. And honestly, hindi ako marunong lumangoy. Eto namang si Dionysius to the rescue para turuan ako. After ng pamumundok namin, umuwi kami sa bahay ng kaklase namin para kumain. At habang kumakain, pinupunasan ni Dionysius ang buhok ko. Basang-basa kasi. Pagkatapos niya sa buhok ko, pinunasan niya naman yung mukha ko. Tapos tumawa ako ng malakas. Yung pala, gino-joke time niya ako, binabalahura ako. Eh paano ba naman kasi, one of the boys ang turing niya talaga sa akin. Dahil dun, sinuntok ko siya. Well, ganun kami magbiruan. At doon napansin palalo ng barkada namin na pwedeng-pwede at bagay na bagay kami ni D or Dionysius. Pero kapag tinitingnan ko kasi siya, parang hindi eh. Kasi parang hindi naman okay kay D. Ang sinasagot niya lang sa barkada, hindi kami talo. Naku, di nyo lang alam pero tuli na rin yan, no? Sabay tawa. Then one day, may nanligaw sa akin. Inisip ko noon, nagseselos etong si Dionysius. Kasi paano ba naman? Suplado sa akin. Although never naman niyang inamin. So ang ginawa ko, ginamit ko yung manliligaw ko para makita ko kung aamin ba talaga sa akin etong si D. Sinagot ko yung lalaki. Makalipas ang isang linggo, nabalitaan ko na lang na nililigawan na raw ni Dionysius yung tropa ko sa isang block. E tuwing nagdodota kami ng babaeng yun yung nakakatabi niya sa computer shop. Ewan ko ba? Akala ko, etong si Dionysius ang magseselos dahil may boyfriend na ako. Pero mukhang ako pa yung magseselos ha. Tropa ko pa talaga yung niligawan. Siyempre hindi ako nagpahalata. Weekend nun, napagdesisyonan namin magkaklase na pumunta sa isang ilog para mag-swimming uli. Dati, si Dionysius, sa akin siya laging umaangkas dahil may motor ako. Pero that time, sabi ko sa kanya, hindi ko dadalhin ang motor ko kasi susunduin ako ng boyfriend ko. Nag-okay naman siya. Nang makarating na ako sa meeting place, nakita ko si Dionysius. Paparating kasama yung nililigawan niya. Take note ha, ang pinag-drive niya ng motor yung babae. Never siya nag-drive dahil mas gusto niya na ako ang driver para raw magmukha akong alalay niya. Tapos yung babae pinag-drive niya? Sobrang nagpipigil ako ng galit at selos ko noon. Tapos lumapit yung isa kong kaklase, bumulong. Sige, magtaguan lang kayo ng feelings. Galingan nyo sa paglalaro ng tagu-taguan ha. Siguro kita niya yung pagsiselos sa mukha ko. Pero agad ko naman itong binawi. Dahil itong si Dionysius palapit na sa akin. So, ngiti-ngiti ako.
Habang nasa ilog kami, naglaro kami sa mababang parte ng ilog, yung sisisirin mo yung bato, magpapaunahan kayo, nahanapin yun. At sa hindi inaasahan, tanga ko eh. Ang nasisid ko lang naman ay malaking bato. Nauntog ako. At pag-ahon ko, gulat na gulat silang lahat. Hindi ko namamalaya na dumudugo na pala yung ulo ko. Agad kong tinawag si Dionysius. Oo, si Dionysius yung tinawag ko kahit kasama ko yung jowa ko. Pero nung palapit na sa akin si Dionysius, bigla na lang akong hinila ng boyfriend ko at niyaya sa cottage para siya ang manggamot sa akin. Habang ginagamot niya ako, hinahanap ng mga mata ko si Dionysius. Hindi ko lang siya makita. Ilang segundo pa, lumapit siya agad sa akin at niyaya akong umuwi. Ayaw pa ng boyfriend ko that time na pumayag, pero sabi ni Dionysius, mas okay raw na siya na ang humarap kila mommy. Dahil siya rin din naman ang nagpaalam kila mommy na sumama ako. In short, cargo niya raw ako. Pumayag naman ang boyfriend ko at ang nililigawan niya. So habang nasa daan, kinausap ko siya, sabi ko, di ka lumapit no kasi takot ka sa dugo. Duwag ka talaga, hindi ka patuloy. Tapos itinigil ni Dionysius yung motor niya sa may 7-Eleven. Doon muna kami umupo. Sabi niya sa akin, loko ka? Ba't ako lalapit sa'yo? Hinila ka nga ng boyfriend mo. Tsaka tuloy na ako no, kahit pakita ko pa sa'yo. Hindi ako nakapagsalita, DJ Rocky. Siguro nga ay hanggang pagkakaibigan lang ang kayang ibigay sa akin ni Dionysius. Baka nag-assume lang ako sa wala. Hinatid nga ako ni Dionysius sa bahay at ipinaliwanag kay mommy ang nangyari. Inako niya ang kasalanan. Kinagabihan, chinat ako ni Dionysius. Pre. Nag-reply ako ng question mark at hindi na siya ulit nag-reply. Pagka-Lunes, hindi muna ako nagmotor. Kaya sa boyfriend ko ako nagpasundo. Habang palabas kami ng village, nakita ko si Dionysius na papasok sa village. Inisip ko, siguro ay susunduin ako. Sumigaw ako bigla ng, "Hoy! Sinong kikitain mo?" Tas bigla niya akong inirapan. Sabi niya, "Kay tita ako pupunta, hindi sa'yo." Hinayaan ko lang siya. Pagdating sa school, ay tinanong ko si mommy kung anong dinaanan ni Dionysius sa bahay. Sabi ni mommy, wala namang Dionysius na sumulpot sa bahay na nung araw na yun. Well, siguro ako lang talagang nagpapaasa sa sarili ko. Nag-assume na naman ako na ako ang pinunta ni Dionysius nung umagang yun. Then maya-maya pa, nakita na kami sa eskwela. Tumabi sa akin si Dionysius. Ginagamit yung cellphone niya. Mukhang kausap yung nililigawan. Hanggang sa biglang napasigaw. Wow! Sabi niya sinagot na siya. Sinagot na siya ng nililigawan niya. Napasabi na lang ako ng congrats. Then tinanong ko siya kung anong problema. Kasi parang nag-iba yung mood niya. Di siya nakapagsalita. Lumipat lang siya ng ibang upuan para maiwasan ako. Tapos yung isang tropa namin, biglang kinantsawan kami. Oy, parehas na kayong taken. May space na sa inyong dalawa. At doon na nag-sink in sa akin na hindi kami pwedeng maging kagaya pa rin ng dati.
hindi na kami magiging kagaya ng dati dahil may mga relasyon na kami. Tiningnan ko si Dionysius. Tapos naisip ko parang hindi ko kayang mawalan ng kaibigan. Parang hindi ko siya kayang mawala sa akin. Isa siya sa mga pinakamahalagang lalaki sa buhay ko. Pero wala eh. May boyfriend ako. Gayunpaman, tuloy lang ang buhay. So pumupunta pa rin kami as usual sa hangout place namin. Kasama ni Dionysius ang girlfriend niya at kasama ko naman ang boyfriend ko. One time nagdodota kami. Magkalaban kami ni Di, kakampi ko boyfriend ko noon. Bigla silang nagkainitan ng boyfriend ko habang naglalaro. Tapos biglang tumayo si Di. Sabi niya, kapag napanalo niya raw ang laro, sa kanya na raw ako. Ha? Nagulat ako. Nagulat din ang boyfriend ko at ang girlfriend niya. Agad niyang binawi yung sinabi niya at binanggit na switch partner sa Dota. Di ka marunong eh. Alam na namin build namin kaya maganda kaming magkakampi. Yun ang paliwanag niya. Tiningnan ko agad si Brian sa bandang dulo ng computer shop. Then sabi, ang galing niya maglaro, diba? Natawa ako nun. Dahil ang tinutukoy nung isa pa naming tropa ay kung paano napaglaruan ni Di ang words niya. Dumating kami sa pag-aaway ng boyfriend ko. At eto na, DJ Rocky. Ang nangyari sa aming dalawa. Nauwi yun sa hiwalayan. Balik sa tropa. Dota, inom, gala, motor, kain. Ganyan ang naging routine ko. Dahil barkada ko ang kasama ko. Then one day, nagpasama sa akin si Dionysius sa barbershop para magpagupit. Then lumabas kami pagkatapos niya magpagupit. Hanggang sa nakita niya sa malayo yung girlfriend niya. Hinila ako ni Dionysius sa isang eskinita para magtago. Eh yung eskinita na yun sobrang sikip. Kaya ang posisyon naming dalawa ay nakaharap siya sa akin. Magkadikit ang katawan naming dalawa. Ramdam na ramdam ko yung katawan niyang sobrang lapit sa akin. Hanggang sa nagtagpo ang mga mata namin. Pinagmasdan niya ako na para bang may gusto siyang gawin sa akin. Yun na ata ang pinakamatagal naming pagtititigan. Pinagmasdan ko ang mga mata niya. Bilog at mala-anime ang hugis nito. Parang kumikinang. Ang ilong niyang matangos na parang pwede ng pambabae. At ang lips niyang mapula. Na tinalo pa ang kulay ng lips ko. Parang mas kissable pa ang lips niya kaysa sa akin. Pero bago pa ako mag-daydream, ay umiwas na ako. Bumulong ako sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit kami nagtatago sa girlfriend niya. At nagulat ako sa isinagot niya sa akin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hiwalay na kami. Bakit? Yun ang tanong ko. Ang sagot niya sa akin, para raw parehas na kami. Hindi na ako nagtanong pa pero niyaya niya ako magdota. Naglaro kami sa computer shop for almost 6 to 7 hours. Paglabas namin sobrang dilim na. Nag-alok siya na ihatid ako. Napawaw ako. Tapos, sabi niya, baka raw kasi may mabalitaan siya na binatang marip. Yes, biniro na naman niya ako. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama, chinat ko yung isang tropa namin.
Tinanong ko kung may alam ba siya kung bakit nag-break itong si Dionysius at ang girlfriend. Ang sabi naman nitong tropa namin na miss daw ni Dionysius ang buong tropa. At yung buhay na walang dapat isipin. Pero hindi ako kumbinsido, DJ Rocky. Kilala ko tong si Dionysius eh. Nakakabigla kasi alam ko namang mahal niya yung girl. At alam kong mahal siya nung girl. Fast forward, pumunta kami ng LU para magbakasyon. Hindi kami nagdala ng mga +1 namin. Mag-enjoy. What happens in LU stays in LU. Kinailangan naming pumili ng room body namin. Ayoko maging awkward kay Dionysius, kaya yung isang tropa namin yung pinili kong maging ka-room body. Tapos nung ina-unpack ko na yung mga stuff ko, tinanong ako ni tropa kung bakit siya daw yung pinili kong kasama. Obvious naman na waiting si Dionysius na siya yung piliin ko. Then sabi ko, syempre, wala naman tayong pagnanasa sa isa't isa, no? Plus, alam ko naman na hindi ka dito matutulog mamaya dahil for sure, may makukuha ka na namang babae dyan. Tapos natawa tong tropa namin. Pero ang totoo, ayokong ma-corner sa isang maliit na lugar kasama si Dionysius. Kasi baka wala na naman akong masabi o ma-confirm kung ano naman yung nararamdaman ko sa kanya. Ayokong masira yung friendship namin. Then during the bonfire, nakita ko yung isang tropa. May kasama ng chika babes. Exchange student daw. May lahi. Di nga ako nagkamali. May nakuha nga itong tropa namin. While yung iba naming barkada, busy sa pagsasaya, inom, pagsasayaw, as in, enjoying life. Then itong si Dionysius, nasayaw na rin. Nakainom na kami lahat. Then pagpunta ko sa room namin, nitong tropa, nakalak. Pumunta ako sa reception para sana mangingi ng spare key. Pero ang sabi, kinuha na raw nitong tropa namin yung susi. At dun ko napagtanto na planado nitong tropa namin yung gabi para sa akin. Pero hindi ako nagpadala dun sa plano niya. Nag-book ako ulit ng isang room. But unfortunately, fully booked na dun. Pumunta ako doon sa ibang room para hingin sana yung kanilang access. Pero wala. Walang nagbubukas sa akin. Eto namang sa isang tropa, kinakatok ko. Pero walang nagbubukas sa akin. At naririnig ko ang vowels na binibigkas. Napaurong na ako. Hanggang sa naramdaman kong merong tao sa likod ko. Pagharap ko sa taong yun, si Dionysius. He was so drunk. Ibinagay niya sa akin yung spare key. At nung paalis na ako, bigla niya akong tinawag. Sinabi niya, wala raw siyang matutulugan. Napagsarahan na siya. Tinanong ko siya kung bakit hindi na lang siya humanap ng ibang girl na nandun para sana may extra room na lang siya. Then lumapit siya sa akin. Bumulong sa tenga ko. Lahat na yata ng balahibo ko tumayo nung sinabi niyang, I want you. I want you. DJ Rocky, nanlaki yung mga mata ko. Tapos bigla niya akong niyakap. Kumawala ako sa pagkakayakap niya. At sinibukan kong
Hayain siya sa ibang room para matulog na. Doon sa room na iniwan ng isa pa naming tropa, may available pa. Nasa labas pa. Doon na lang matulog. Oo, naisip ko na gusto kong may mangyari. Pero ayoko. Kasi lasing siya. Gusto ko kung may mangyayari man, alam kong alam niya lahat ng ginagawa niya. That night walang nangyari. Niyaya ko lang siya dun sa isang vacant room habang wala yung isa naming tropa. Sabi niya sa akin mag-usap daw kami. Pero sabi ko, inaantok na rin ako. Tinalikuran ko siya. Naluha ako noon kasi gusto ko naman talagang mag-usap kami. Pero 'di ba sabi nila, what happens in LU stays in LU. Baka kasi pang LU lang yung sasabihin niya tapos pagbalik namin sa NCR, wala na uli. Ayokong erase yung friendship namin. Dahil okay na sa akin na hindi ko siya boyfriend. Pero at least, boyfriend ko siya. Boyfriend with a space, as in boy space friend. Kinabukasan pagising ko, katabi ko na si isang tropa. Tinulak ko siya para magising. Pagbangon ko, wala nang Dionysius. Paglabas ko, dumiretso ako sa buffet. May nakasabay akong foreigner na lalaki. Tapos sinanong niya ako kung anong perfect combination dun sa Pinoy breakfast meal. Sinagot ko siya. Egg, tomato, coffee, smoked fish, fried rice. And then, as expected, wala akong kasabay kumain. Lahat nakahilata pa. Hindi ko sure kung nasaan si Dionysius. Then yung foreigner na yon na nagtanong sa akin, nakitable sa akin. Nalaman ko na galing siyang Amsterdam. Nag-work siya as a doctor. May bakasyon sila kasama ng friends niya. Pogi, 6 feet, blue eyes, gwapo, literal. Tinanong niya ako kung may boyfriend ako. Sabi ko wala. And he immediately asked my social media. Binigay ko naman nun. After nun, niyaya niya ako na maging tour guide niya. Nag-refuse ako kasi tourist lang din naman ako. Di ko naman kabisado yung LU. Baka pareho pa kaming maligaw. Pero he insisted. Mag-explore daw kami together. Tapos nag-hire siya ng tourist guide. Ayun. Itago natin siya sa pangalang Harry. Nag-island hopping kami. Nakita ko itong si Dionysius may kasama din na foreigner. Nagulat ako. Kasi pagkita ko sa kanila, ay! Nag-momol. Napakainit pa naman ng buhangin. Pagbaba namin ng bangka, niyaya ko ni Harry mag-dinner. Magagabi na noon. Nag-dinner kami sa may beach side. Then nakita ko uli si Dionysius kasama yung same girl from earlier. Parang nagmo-movie sila sa beach. Sweet silang tingnan ha. At nung makita ko yung isang tropa, pinakilala ko sa kanya si Harry. And he told Harry na gagamitin niya raw yung room namin later. So kung pwede, kay Harry muna ako. Natawa namang tong si Harry. Magpa-past 10 a.m. na. Masarap kasama tong si Harry. And to be fair, ang bata pa niya. 26 lang siya. Nagpicture kami, agad niya yung in-upload. Sabi niya, ngayon lang daw siya naging open ng ganun. Dahil puro aral siya before. Lasing na kami ni Harry, nakapatong na yung ulo ko sa table namin sa dagat. Siya nakaiga na sa buhangin. He asked me kung anong meaning nung kaklase ko when they said na what happens in LU stays in LU. I-explain ko siya sa kanya. Sabi niya, sa akin gusto niya raw ako pero hindi niya ako ipopursue sa LU.
Dahil baka raw ang maging dating sa akin, pang LU lang siya. Natawa ako kasi gentleman ah. Kinabukasan umuwi kami sa NCR. Nagpaalam ako kay Harry and he kissed me sa forehead. Magkikita pa raw kami but not in LU. Yes, he managed to meet me in NCR. Ang alam ko lang, kay Dionysius, umuwi sila sa province ng mama niya sa Cebu. Kami ni Harry, may magandang bakasyon for summer. Pumunta kami ng Ilocos, Baguio, Sagada. Siya ang nag-sponsor ng trip pero syempre nag-share din ako, no? And for the record, walang nangyayari. Gentleman siya. Gusto namin na mangyari mga bagay nang hindi nagmamadali. Niligawan ako ni Harry. Gusto ko pinay-process pa rin. During that time na magkasama kami, ang saya-saya ko. I feel at peace. May isang lalaki na ina-appreciate ako. Babae ang tingin sa akin. Hanggang sa naka-receive ako ng message at around 10 p.m. Nag-chat sa akin si Dionysius. Tara sa Cebu. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, ipapakilala na raw kasi niya yung girlfriend niya sa angkan nila. To be honest, akala ko ako yung ipapakilala niya. Kaya kinlaro ko yung sinabi niya. At ang sabi ko, ba't kasama ako? Yan ang safe question na naisip ko. Sabi niya bigla sa akin na kaya ko raw i-handle yung situation between his girl and his family kaya hindi raw mau-OP yung girlfriend niya. Magre-reply pa sana ako tapos bigla niya ring sinabi na, sorry alam ko may boyfriend ka na. But I need you this time. Gusto ko i-clarify at mag-explain sa kanya na hindi ko pa jowa si Harry. But what for? May girlfriend na siya. And before we went to Cebu, sinagot ko na si Harry. Safe move. Para hindi ako magselos. Sinagot ko siya kasi kailangan ko ng escape. Mali, pero masaya ako kay Harry. Hindi ko pa siya ganun kamahal. Hindi tulad ng pagmamahal ko kay Dionysius. Okay naman si Harry nung nasa Cebu kami. He was getting along with Dionysius' family. May free check-up pang nagaganap. And then ako, kailangan kong makipaghalubilo dun sa bagong girlfriend ni Dionysius. Alam mo, DJ Rocky, nung nandun ako, hindi ko alam kung anong dapat tumakbo sa isip ko. Pero luminaw lahat ng yun. Nung bigla akong tawagin ni Dionysius. Mag-usap raw kami. At ang sabi niya, let's end everything between us. Nanginig ako. Gusto kong magsalita pero ang lamig na nung pawis sa katawan ko. Doon ako naiyak. Tapos bumaba na siya. Nasasaktan ako kasi, hello, hindi naman kami pero para kaming nag-break. Nasa treehouse kami noon. Then si Harry, nandun sa baba, niyakap ako. Then doon na ako napasabi sa sarili ko na si Harry na lang ang bibigyan ko ng oras at atensyon. Then fast forward. Ibinaling ko na ang atensyon ko kay Harry. At umiwas na ako kay Dionysius. Then few years later, nalaman ko
na ikakasal na si Dionysius. Nag-aantay ako, DJ Rocky, kung may invite ako. Ang sabi, magpapakalat na ng invitation. Pero lumipas ang ilang mga araw, simula nang malaman ko yun, wala pa rin ibinibigay sa aking invitation o kahit chat man lang. Yung isa naming tropa, nakaschedule na ikasal. Makaka-attend naman ako. And boyfriend ko pa rin si Harry. From time to time, nasa UK kami. Kasama si Harry, of course. Pauwi-uwi na lang ako ng Pilipinas. Hindi pa ako nagkakaroon ng trabaho sa UK dahil kaka-resign ko lang sa Pinas at nag-a-adjust pa. But at least, may mga naipon pa naman. Then, maya-maya pa, meron nang iniabot sa akin. Etong si Harry. Papel na naka-envelope. Magandang envelope. Pangkasal. Invitation para sa kasal ni Dionysius. Yung girlfriend na ipinakilala niya sa pamilya niya, yun yung pakakasalan niya. Well, nakikita ko naman sa mga post. And may kirot. But I'm so happy for him. Ang naisip ko noon, DJ Rocky, congrats. Dahil ikakasal na siya. Pero bago yung kasal niya, ikakasal muna yung isa naming tropa. So nagkita kami dun sa kasal ng isa naming tropa. Nakatayo si Dionysius. Kasama ang fiancé niya. Ako naman kasama si Harry. Nagbatian kami. Then nung maglalakad na, dahil part kami ng entourage, kami ang magpartner. Hinawakan niya yung kamay ko. Nagulat ako doon. Tapos maya-maya bumulong siya sa akin. Nagustuhan mo ba ako dati? Maya-maya pa, nagsalita pa siya. What happens here, stays here. Maya-maya pa, nagsasalita na siya ng tungkol sa nararamdaman niya. Inamin niya sa sarili niya at sa akin na matagal na pala siyang may nararamdaman. Nagkaaminan kaming dalawa sa kasal pa ng tropa namin. At buti na lang, medyo nasa malayong pwesto yung fiancé niya tsaka yung jowa ko. Naiyak ako, naluha, na feeling ko, akala ng iba naluluha ako dahil ikakasal na yung tropa namin. Pero sa totoo lang, naluha ako kasi ang tagal kong hinintay yun. At ngayon ko lang nasabi rin kay Dionysius yung nararamdaman ko na alam kong malapit na rin siya ikasal.
Akala niya siya lang daw yung may nararamdaman sa aming dalawa. Kaya raw niya itinigil yung sa amin noon dahil ayaw niyang lumalim yung pagmamahal niya sa akin. Natatakot siyang mawala ako na best friend niya at mawala ako na taong mahal niya. After all these years, nagtataguan lang pala kami ng feelings. Pinag-usapan namin kung bakit hindi kami napaamin sa isa't isa. Noon pa. And I found out na kaya siya nag-propose sa current girlfriend niya kasi akala niya kasal na kami ni Harry sa UK. Gusto ko sana siyang tanungin kung iiwan niya ba yung fiancé niya dahil sa nalaman niya to ngayon. Kaso hindi ko tinanong kasi ayokong may masasaktan na babae para lang lumigaya ako. Naisip ko pa nga we had our chance pero sinayang namin. And now we're both in a relationship. Ayokong makasakit. At wala namang ginagawa si Harry na masama para deserve niyang masaktan ng isang tulad ko. Sabi ko kay Dionysius na a-attend ako sa kasal niya. Kami ni Harry. Nagulat siya. Parang nagagalit siya. Inamin ng araw niya na ako yung gusto niya tapos ngayon, pipilitin ko raw siya na magpakasal sa iba. I kept my composure. I stayed calm that moment and explained ko sa kanya na what happens here stays here. It won't change our current situation. Mahal namin ang isa't isa. And we had our time. We wasted it. We had our chance. Naging duwag kami. At hindi na sumagot si Dionysius. Parang ito na yung matagal namin inantay. Naluha kami. And then walked. Sa gitna ng simbahan at sa kalagitnaan ng paglalakad ng mga entourage. Good thing lahat nag-iiyakan dahil alam nila kung gaano kababaero yung isang tropa namin na ngayon ay ikakasal na at mukha naman talagang loyal at faithful na sa kanyang aasawahin. Alam din ng lahat yung love story niya kaya siguro naiiyak. Yun na lang yung press release namin kung bakit kami naiiyak. Ayokong makasakit, DJ Raking. Thankful pa rin ako. Kasi kahit hindi kami naging magjowa, na ibalik yung pagiging mag-best friend namin. Then bumitiw na siya sa pagkakahawak sa kamay ko. Parang yung storya lang namin at relasyon namin. We need to go on with our own lives. In 3 weeks, si Dionysius na yung ikakasal. Then before his wedding, nagkita kami ni Dionysius. Hindi kasama ang fiancé niya at ang boyfriend ko. Nag-mall kami. Nagpunta sa isang jewelry store. Tinanong niya ako, kung ikaw pakakasalan ko, anong gusto mong regalo? Hindi ako makasagot. Hindi ko naman kasi alam kung anong gusto ko. Pero sabi niya sa akin, kung ikaw pakakasalan ko, hindi rin naman kita tatanungin. Pero alam ko nang ireregalo sa'yo. Nagtawanan lang kami at pumili na ng alahas na ireregalo niya sa fiancé niya. Araw ng kasal niya. Nasa hotel ako, same floor ng accommodation ng bride. May mga pictorial na gagawin.
Naglalakad na ako. Papuntang altar. At ayun, nakikita ko yung taong mahal ko nakatayo at nag-aantay sa altar. Umiiyak yung isang tropa namin na best man. At etong si Dionysius umiiyak din. At habang lumalakad ako, dun na rin ako umiyak. Nasa kasal ako. Pero hindi ako yung pakakasalan, no? Sobrang sakit. Ako ang best woman niya. Yes, DJ Rocky. May best man, may best woman pa. Dahil kami ang mag-best friends. Tama naman yung tropa namin eh. Na dapat nagkaaminan na kami dati pa. Nasa huli daw ang pagsisisi. Matapos ang seremonya, dumating na ang pinakamasakit na parte. Unang halik nila bilang mag-asawa. May kirot. Tapos yung kirot malalim. Pinilit ko pa rin makarating sa reception. Bumalik muna ako sa room ko para makapagpahinga. Pumasok din doon si Harry. Then maya-maya, pagpasok ko ng banyo, may regalo. Ang nakalagay, "To my first love, my truly love." Magsasalita na talaga ako ng, "Harry?" Pero nakita ko yung letter nung regalo. May nakasulat na letter D. Oh my. Galing kay Dionysius. Pag-open ko ng gift, sapatos ang regalo. May note pang kasamang, "Hindi ka kasi komportable sa pagsusuot ng takong." At yung isa pang regalo, necklace na may shooting star pendant. At sa likod may naka-engrave na, "In another life." Nag-lock ako sa banyo, DJ Rocky, at umiyak ako. Sobrang sakit. At yung pinakahuling regalo na nagpaiyak sa akin ay isang litrato. Picture ko during high school. Laban namin yun nung DLC competition. First year ako noon, may sugat ako sa paa dahil sa suot-suot kong sapatos. May isang lalaking lumapit sa akin at binigyan ako ng first aid para sa paa. Yung lalaking yun, inalalayan din ako papuntang quarters namin dahil hindi na ako halos makalakad na maayos. Dinala niya yung marimba kong lyre. Habang pasan-pasan niya ako sa likod niya. Ang lalaking yun, si Dionysius. Sa likod ng picture may nakasulat na "My first love." Akala ko nung textmates lang kami unang nagkakilala, pero prior to that kilala niya na pala ako. We wasted our time. Pero masaya pa rin ako dahil mag-best friend pa rin kami after all. Lumabas ako sa room ko para puntahan ang reception ng kanilang kasal. Kumakain na sila. Lumapit sa akin si Dionysius. Siguro nakita niya akong mugto ang mga mata. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinabi noon na kilala niya na pala ako. Sabi niya sa akin, hindi niya naman daw alam na ganito ang mangyayari. Umupo ako sa tabi ng mommy ni Dionysius. And she told me
Nakuha mo na ba yung regalo? Ngumiti lang ako. Alam na pala nila tita na gusto na ako ni Di noon pa man. Napabuntong hininga na lang ako. At napasabi sa sarili ko na ikaw ang totga ko at ang greatest love ko. Then, games na. Throwing of bouquet. Nang itapon ng bride yung bouquet, bigla siyang naglakad papunta sa direction ko. Hindi nila niya ako papunta sa stage, inabot sa akin yung bulaklak. Habang ako nakatingin kay Dionysius na parang nagtatanong kung anong nangyayari. Pero nakatingin lang si Dionysius, halatang hindi niya rin alam. Pagtingin ko sa likod, nakita ko si Harry nakaluhod, may hawak na singsing. Will you marry me? Tanong niya sa akin. Napabalik ako ng tingin kay Dionysius at nakita ko siya nagpipigil ng luha. Tumango siya sa akin na parang sinasabi niya na go ahead. At sumagot ako ng yes kay Harry. Fast forward, nandito na ako sa UK. Ikakasal na ako in 2 weeks. In-invite ko sila Dionysius at yung iba pa naming tropa. Si Dionysius at yung misis niya expecting na ng baby. 3 months na itong buntis. Si Harry sobrang busy sa preparation ng kasal namin. Hands-on siya. Ako naman busy na sa trabaho. May business kami dito ni Harry. Ganun pala talaga, no? Minsan kahit mahal niyo yung isa't isa, kapag hindi niyo pinaglaban nung una pa lang, wala nang mangyayari. Dapat pala hindi kami natakot nagkamali o masaktan dahil wala namang mawawala kung hindi kami magbabakasakali. Lumipas yung oras at yung oras na yun ay nasayang dahil hindi kami nagbakasakali. We never tried. Kailangan straightforward ka pala sa mga bagay na gusto mo. Ngayon, masaya naman na kami ni Dee. Dionysius. Kahit di man kami nagkatuluyan, naging matalik naman kaming magkaibigan. Kaya para sa mga tagapakinig mo, DJ Rocky, hanggat may pagkakataon pa umamin na kayo, sayang ang oras. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Jane. At ito, ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files. Ano na ang buhay ko? Sa edad kong 5 taon, biktima na ako ng pang-aabuso. Meron akong 3 malayong pinsan na mga lalaki. Ang nanay ko at yung mga kapatid niya, malaki yung tiwala doon. Sa kanila nila ako iniiwan kapag umaalis ang mga magulang ko. Grabe ang iyak ko. Nagmamakaawa ako na isama na lang nila ako sa pupuntahan nila. Kasi takot na takot ako sa mga magbabantay sa akin. Ang hindi alam ng mga magulang ko, binababoy ako ng mga malalayong pinsan ko. Pag ako na lang mag-isa, doon, may ginagawa sila sa akin. Dinidilaan nila yung maselang parte ng katawan ko. At kung ano-ano pa. Hindi ako nagsumbong sa mga magulang ko.
Kasi ng mga panahon na yon, hindi ko naman alam kung ano yung pinaggagawa nila sa akin. Hanggang sa mag-edad ako ng 8 years old. Wala na ang mga pinsan ng nanay ko nun. Isang araw, nagpaalam ang nanay ko. Pupunta daw siya sa ibang bayan. 2 days daw siya doon, kasama ang kuya ko. Noong araw din na yon, nakipag-inuman ng tatay ko sa kumpare niya. Nagising na lang ako na madilim ang buong paligid. Na para bang may masakit sa aking tagiliran at sa aking harapan. Nasa ibabaw ko na pala ang tatay ko. Hindi ko alam kung paano siya nakapunta ron. Basta ang alam ko, nakapatong ang tatay ko sa akin. Habang gumagalaw siya, wala na akong nagawa. Doon na nagumpisa ang pagiging tahimik ko. Lumalayo ako sa mga tao. Gusto ko lang lagi akong mag-isa. Walang nakaalam sa ginawa sa akin ng tatay ko. Grade 3 ako. Nagpaalam ang nanay ko. Naluluwas daw siya ng Maynila para mamasukan bilang kasambahay. Pumayag ang tatay ko. Nagpatuloy ang kalbaryo ko. Sinasama ako ng tatay ko na magpastol ng kalabaw sa araw. At doon sa damuhan, na walang makakakita sa amin, doon niya ginagawa sa akin yung kahayupan niya. Pati sa gabi, hindi ako nakakaligtas. Ginagamit niya ako ng paulit-ulit. Nakalimang buwan din yung nanay ko sa Maynila. Sa tagal niya doon, ako ang nagsilbing parausan ng tatay ko araw at gabi. Walang nakaalam nun. Sinarili ko lang yun. Year 1999. Nagpasya ang mga magulang ko na magtrabaho sa Maynila, kasama ang iba kong kapatid. Yung dalawa kong kapatid, naiwan sila. At bago sila umalis, sinangla nila yung bahay namin, kung saan doon kaming magkakapatid nakatira. Kumbaga, nakikisama na lang kami sa napagsanglaan ng bahay namin. Pag alis nila, ang pangako nila, magpapadala sila buwan-buwan. Pero sa isang taon, nawala sila kasama namin. Hindi natupad yun. Siguro, isang beses lang silang nagpadala sa amin. 500 piso. Naaalala ko pa. Nalalapit na ang graduation ko nung elementarya ako. Ang sabi, kailangan ko daw mag-donate ng 1 sakong semento, 5 bakal, at 6 na hollow blocks. Iyak ako ng iyak noon kasi gusto kong mag-aral pero hindi ako makakagraduate dahil wala akong pang-donate. Gulong-gulo ako ng mga panahon na yun. Isang araw, may lumapit sa akin. Anak ng kapitan namin.
Gusto daw niya ako. Wala na akong mapagpipilian. Wala kaming makain araw-araw. Gusto ko talagang makagraduate kaya sumama ako sa lalaking yun. Pero ang kondisyon ko, sasama ako sa kanya. Pero isasama ko yung dalawa ko pang kapatid. Papaaralin niya ako ng high school. Tutulungan niya ako financially. Nag-promise naman siya sa akin. Kaya nagsama kami ng 3. Kasama ko yung 2 kapatid ko. At ayun na nga. Dumating na ang araw ng graduation ko. Nahihiya ako noon at naiinggit sa mga kaklase ko kasi kasama nilang nagmarcha yung mga magulang nila. Samantalang ako, yung kinakasama ko, yung kasama kong magmarcha. Pagkatapos, pero tumakas ako. Tumakas ako papuntang Maynila. At yun pala, buntis ako ng 2 buwan. Pero hindi ko alam na ganun na buntis ako. Dinala nila ako sa manghihilot. Hanggang sa nabalitaan ng nanay ko. Gusto niya ring magpahilot ako. Paulit-ulit, hinilot ang tiyan ko. At ang sabi ng nanay ko, kailangan lang daw hilutin ako para reglahin na ako. Pero wala pa ring nangyari. Hanggang sa unti-unting lumalaki na yung tiyan ko. At naisilang ko ang isang babae. Mabuti na lang normal siya. Hindi siya naapektuhan. And then after 2 months, namasukan ako bilang kasambahay para may pampagatas ako sa baby ko. Naiwan siya sa pangangalaga ng mga magulang ko. Fast forward, after 8 years, nag-asawa ako. Nagkaroon kami ng 2 anak na lalaki. Pero hindi pa rin ako naging swerte sa pag-aasawa. Kasi binubugbog niya ako. Hanggang sa nagpa siya akong mag-abroad year 2014. Umalis ako ng Pilipinas. Year 2015, may natanggap akong balita. Pumanaw na ang nanay ko. Hindi ako nakauwi dahil bukod sa may kontrata ako, bago pa lang ako at nakapagpadala na ako sa kanila. Hindi ko alam na may mas lalala pa pala akong haharapin sa pagpanaw ng nanay ko. May maliit pa akong nakababatang mga kapatid. 2 babae, isang 13 years old, at ang bunso, 10 years old. After 2 months nung mamatay ang nanay ko, nalaman ko na buntis ang kapatid kong babae. Tinatanong namin kung sino ang ama. Hindi siya nagsasalita. Hanggang sa umamin na siya sa akin ng tuluyan. Tatay namin ang ama ng pinagbubuntis niya. Oo. Buntis ang kapatid ko at tatay namin ang ama.
Nashock ako sa nangyari, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Agad akong kumilos, nagpadala ng pera para makuha ko ang bunso kong kapatid sa tatay ko, pero hulun na rin ako. Dahil yung isa ko pang kapatid na 10 years old, nagalaw na rin ng tatay ko. Hayop! Hayop ang tanging lumabas sa bibig ko nung araw na yun. Doon ko naisip na maling-mali ako sa pananahimik ko noon. Lumaban yung mga kapatid ko. Pinakulong namin yung tatay namin. At sila ngayon ay nasa pangangalaga ng DSWD. May 2 taon na ring nakakalipas. At ito ako ngayon pinipilit magtrabaho para sa kanila. Kasi ako na lang yung pwedeng mag-aruga sa kanila. Sa ngayon, mananatili muna sila sa DSWD hanggang sa hindi pa ako nakakabalik ng bansa. At sa paglayo ko sa mga anak ko, ang sarili ko namang pamilya, sirang-sira na. Ang anak kong panganay, hindi ako nauunawaan. Nagrebelde. Pinag-aaral ko ng maayos. Pero hindi. Napabarkada. At merong kinakasamang tomboy. Maraming beses ko nang naisipan na magpatiwakal. Pero iniisip ko, maliliit pa yung mga anak ko. Paano na lang sila pag wala ako? Ang hirap ng pinagdaraanan ko. Sa ngayon, nag-aaral ang mga kapatid ko sa DSWD. At ako hindi pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Kasi hindi ko alam kung paano ko sila bubuhayin at papaaralin. Dahil meron din akong mga anak na binubuhay. Wala ding nangyayari sa sweldo ko. Wala rin akong naiipon. Kasi padala ako agad. Nakakapagod na rin. Pero wala akong magagawa. Ito ang kapalaran ko. Gusto ko nang magstay sa Pilipinas. Kaya lang, wala naman akong trabaho na sasapat. Kaya tiis-tiis na lang dito. Muli ako si Alma. At ito ang aking secret file.